Kumusta na po, doktora? Buntis ka na ng 3 buwan. Ano? Doktora, bigla lang pong lumaki ang tiyan ko ngayong umaga. Wala po bang posibilidad na baka tumor lang to? Ganyan na ba kahusay mag-imbento ng kwento ang mga estudyante ngayon? O iniisip mo na kakilala lang kami? Alam namin ang pagkakaiba ng bata at tumor. Sige na, isipin mo na lang kung may nakasama kang lalaki nitong nakaraan, susunod. Ako, nakipag-sleepover naman ako sa isang lalaki. Pero, iyon ay maliwanag na. Kagabi lang nangyari. Kahapon, pumunta ako sa Bundok Ilaw para mag-sketch. Ngunit naligaw lang ako at napunta ako sa isang kastilyo. Tapos, nakita ko ang lalaki ko. Sino ka? Ang salitang yan ay dapat ako ang magtanong sa'yo. Bakit mo ako kinagat? Tandaan mo, itinanim ko ang markang ito. Mula ngayon, ikaw ay akin na. Kahit saan ka man magpunta, gamit ang amoy na ito, mahahanap kita. Kahapon lang kami nag-sleepover, tapos ngayon ay buntis na agad? Paano nangyari yon? May mali talaga rito. Ay, tingnan ninyo ang tiyan niya. Kitang-kita na lumalaki. Ang galing. Diyos ko, itong babaeng ito, baka may pinagbubuntis na maliit na halimaw? Anong maliit na halimaw? Iyan ay sinedya. Anong nangyayari? Bakit sobrang sakit? Pakiramdam ko mangganganak na ako. Doktora, may buntis dito, mukhang manganganak na. Nasaan ang pamilya ng buntis? Bakit mag-isa lang siya? Huminga. Huminga palabas. Umiyak ka. Nanganak na siya, isang lalaki. Hi. Ako ang mami mo. Ang cute mo naman. Mami! Huh? Ang bata na ito ay kahanga-hanga, kakapanganak pa lang pero marunong nang tumawag ng mami. Siguradong magiging matagumpay siya paglaki. Siyempre. Hey. Pakiusap buksan ninyo po akong pinto. Hey. Hey. Umalis ka na dyan. Ang pamilyang Lin ay hindi tumatanggap ng mga kasing walang kwenta mo. Sapat na para kay tatay na ako lang ang anak niya. Tama. Ang nakakahiya mong basura. Mula ngayon, lumayo ka na sa amin hanggat maaari. Ang pamilyang Lin, itinuring na hindi ka namin naging anak. Ang bait mo. Ngunit ipinanganak ka sa panahong wala akong anumang ari-arian. Ngayon, wala na rin akong bahay. Kung sumama ka sa akin, magtitiis ka lang ng maraming paghihirap. Ano ba ang dapat kong gawin sa iyo? Panginoon ng Angkan, ang lahat ng babaeng lobo ng ating Wolf Clan ay narito na. Tingnan mo, pumili ka ng isa para sa pagpaparami, ano? Dalawang araw pa lang akong nagdaan sa aking 100 taon. Pansamantala, wala pa akong planong magpakasal at lalong hindi magparami.
Pinapayuhan ko si Elder yun. Naalisin mo na ang ideyang iyan sa iyong isip. Kalokohan. Sino ang umabot na ng 100 taon at hindi pa rin nagpapakasal? Alam mo rin na kapag umabot na ng 100 taon ang ating Wolf Clan, pumapasok na tayo sa mating season. Kailangan mo ng babaeng lobo taon-taon upang mapawi ang iyong pagnanasa. Hindi ba't 2 araw pa lang ang nakalipas? Ang gabing iyon. Ang nangyari sa gabing iyon, huwag mo nang banggitin pa. Ay, nahihiya pa siya? Teka, bakit hindi ko naisip iyon? Ikaw ay magpakasal na lang sa babaeng lobo noong gabing iyon. Sabihin ninyo sa akin ng tapat, noong gabing iyon, sino sa inyo ang naglingkod sa Panginoon ng angkan? Yun, Chow, ikaw ba yon? Gustuhin ko man. Tama na, huwag nang maging maingay. Hindi siya kabilang sa kanila. Ha? Hindi sila. Ngunit nandito na lahat ang mga babaeng lobo ng ating angkan. Hala, Ano ang ibig sabihin ng tingin na iyan? sinong lalaking lobo ang walang hiya? Na nagtangkang gahasain ang ating Panginoon ng angkan? Sisiguraduhin kong babalatan ko siya. Hindi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya ay isang tao, isang babae. Tao? Patay, mas mabuti pa kung lalaking lobo na lang? Makipag-usap ka sa akin ng maayos? Ay naku, masama ito. Baka nandito siya para nakauwi ng ating dugo? Ay, kung titingnan natin ang oras, kung nabuntis siya noong gabing iyon, dapat ay nanganak na siya ngayon. Ako ba ay isang tagapaghasik? Natamaan agad? Nakababatang Panginoon, nakatatandang yun. May isang babae sa labas. Nagbigay siya sa atin ng isang mestisong munting lobo. Dali-dali kunin mo at ipakita sa akin. Nakababatang Panginoon, karapat dapat ka talagang tawaging tagapaghasik. Ang munting lobong ito, kamukhang kamukha mo noong bata ka. Hindi na kailangan ng paternity test. Siya nga ang iyong anak. Kung gayon, ang babaeng iyon sa labas, kaya siya ang iyong kapares noong gabing iyon. Nasaan siya? Siguro ay nasa labas pa rin siya. Patawad, anak. Hindi ko talaga sinasadyang iwan ka rito. Mayroon siyang napakalaking kastilyo. Tiyak na napakayaman niya. Magiging maayos ka sa kanya. Babalikan kita. Siguradong sigurado talaga. Siguradong sigurado. Saan siya? Umalis na. Hindi mo na kailangang malungkot. Sa tingin ko, hindi siya magandang tao. Matapos makipagtalik sa iyo, ang hindi man lang magbigay ng paliwanag ay ayos na. Ngunit ngayon ay pati sarili niyang anak, itinatanggi niya na. Ang taong walang puso at hindi tapat. Hindi mo na kailangang isipin pa. Saan mo naman nakita na iniisip ko siya? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Batang Ginoo, ito ang regalo ko sa iyo. Maligayang unang kaarawan. Maligayang unang kaarawan, Batang Ginoo. Maligayang kaarawan, Batang Ginoo. Maligayang kaarawan, Batang Ginoo. Hindi ka ba magpapasalamat? Salamat po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Umaasa ako na bago pa ako magdalawang taong gulang, mahahanap ko na ang aking mami. Mangyayari iyan. Tutulungan ka ang iyong ama na hanapin siya. Pagkatapos magkolehiyo, inabot ako ng halos kalahating taon para makapasa at makapasok sa Weichu Group. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Kailangan kong magsikap para maging regular at kumita ng mas maraming pera. Sa ganitong paraan, mapupuntahan ko ang lumang kastilyo at susunduin ko ang baby ko. Hello, Hello po? bago ka rito? Apo. May ilang paalala na kailangan kong liwanagin sa iyo ng maaga.
Maaari itong makaapekto kung magiging regular ka ba. Mm. Alam mo naman si President Fu, hindi ba? Siya ang pinakabatang negosyante sa Jiangcheng. Hindi lang mayaman, kundi napakagwapo pa. Bagaman may isa na siyang anak. Ang mga babaeng gustong magpapansin sa kaniya ay hindi nauubos. Gali na gali si President Fu dito. Kaya sinuman sa kumpanya ang magtangka sa kaniya ay tatanggalin ni President Fu. Naiintindihan ko. Pag nakita ko si President Fu, lalayo agad ako. Pero ang pagsasabi ko sa iyo nito ay sobra na. Napakalaki ng kumpanya. Kaya paanong makikita mo? Magandang araw, President Fu. Magandang araw, President Fu. Lumingon, lumingon, lumingon. Magandang hapon, Boss Fu. Lin Yiwu, Opo. bawat empleyado ng kumpanya ay representation and imahe nito. Kaya sa susunod, mag-ingat ka. Naintindihan ko, Boss Fu? Ang guwapo. Ang guwapo. Wow! Kinakausap ka ni Boss Fu, ang swerte mo naman gayon. Shh! Anong sinasabi mo kanina? Huwag kang maging baliw sa pag-ibig. Sige, alis na ako para mag-report. Bakit pag nakikita ko siya, nakakaramdam ako ng pagkapamilyar? Nakita ko na ba siya sa kung saan? Boss Fu, nagbigay ng ultimatum ang batang master nang umalis siya. Sabi niya, hindi siya babalik hanggat hindi niya nakikita ang kanyang ina. Hanapin siya at baliin ang kanyang mga binti. Doktora, mayroon yata akong kakaibang marka sa katawan na palaging naglalabas ng isang kakaibang amoy na umaakit ng maraming maliliit na hayop. Maaari mo ba akong tulungan na mag-isip ng paraan para mawala ang amoy na ito? Ganito, mayroon akong isang espesyal na ointment dito na kayang takpan ng amoy sa katawan mo. Kung ayaw mo nang maistorbo, huwag na huwag mong tatanggalin ito. Pagkatapos ng 6 na oras ng bisa ng gamot, kailangan na naman itong palitan. Tiyaga, hindi siguro? Tinago ko na ang amoy ko eh. Bata. Mami! 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 Bata. Ano ang tawag mo sa akin? Mami! Ikaw talaga ang mami ko. Sa wakas nakita na kita. Mami! Mami, ikaw nga. Napakasakit ng paghahanap namin ni Daddy sa'yo. Bata. Nakakamali ka. Hindi ako ang mommy mo. Ikaw talaga. Ikaw nga. Kahit isang beses lang kitang nakita, naaalala kita. Huwag mo akong tanggihan. Gusto na gusto talaga kita. Kung anak talaga kita, sana ganoon na lang. Pero ang sanggol ko, 1 taong gulang pa lang ngayon. Bata, anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Mami, ang pangalan ko ay Fuye. 1 taong gulang na ako. 1 taon? Oo, 1 taon. Anak ng sino? 1 taon, ganito nakalaki.
Sige, kung ilang taon ang sinabi mo, iyon na. Sige, alam na. Natagpuan na ang batang master ni Seo Fu. Nandito sa kumpanya. Lumikaw. Kumakain ka ng tinapay mag-isa dito? Kapag nalaman ng daddy mo, tiyak na hahanapin ka niya. Taga rito ba siya sa kumpanya namin? Saang departamento? Ihatid na kita sa kanya. Ang daddy ko ay... Uye. Jinongfu, Daddy, dumating ka sa tamang oras. Nakita ko na si Mami. si Xiaoye pala ay anak ni Jinoong Fu? Magkamukha nga kayo. Daddy, siya talaga ang Mami ko. Umuwi na tayo kasama si Mami. Wala siyang amoy ng marka ko. Imposibleng. Jinongfu. Isa. Itong pagkakamali. Alam ko. Ibalik muna si Xiaoye. Opo. Halika na, young master. Mami, kausapin mo muna si Daddy ng maayos at mag-build kayo ng feelings. Daddy, baguhin mo yung masama mong ugali. Huwag mo siyang sungitan. Jinongfu, pasensya na. Hindi ko alam kung bakit napagkamalan ako ni Xiaoye na mami niya. Pero, Lin Yiwu, opo, inamin ko. Napakatalinong diskarte mo. Para mapapayag mo ang aking anak. Natawagin kang ina? Pero sayang, hindi ako madadaan diyan. ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, tanggal ka na sa trabaho. Teka lang, Mayroon pa bang gusto kang ipaliwanag? Ginoong Fu, kung tatanggalin ako, ano ang dahilan? Kapag may hinatulan, dapat may kasong nakalagay, hindi ba? Gusto mo talagang sabihin, hindi mo sinadya na lapitan ang anak ko. At hindi mo ito ginawa para umakyat sa kama ko. Umakyat sa kama mo? Lin Yiwu, marami na akong nakitang mga babaeng may masamang hangarin tulad mo. Bilang iyong dating boss, mabuting payo ang ibibigay ko sa iyo. Itigil mo na ang mga murang pakana mo. Magtrabaho ka ng maayos para makita mo ang sarili mong halaga. Mr. Fu, mari ba akong magtanong? Ginto ba ang ginamit sa kama mo? O baka naman ang iyong? Ay ginto rin? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, bakit mo iniisip na magugustuhan kita? Inaakala mo bang ikaw ay tulad ng isang yuan? Kahit payuan ka, may pagkakataon pa ring ituring kang tae. Nangangahas kang sabihin na ako ay tae? Ikaw, Oh, isa pang payo para sa'yo. Hindi ako ang tinanggal mo, kundi ikaw bilang boss, ang tinanggal ko. Ang mga taong walang pag-unawa tulad mo, ay hindi karapat-dapat maging boss ko. Sabihin mo sa inyong nakababatang Panginoon, kung sisantihin niya si Mami at hindi na niya ako payagang makita siya, mag-aayuno ako. mag-aayuno ha? Pagbigyan siya. Itapon ninyo lahat ng pagkain niya. Ito. Tanging ang ina lang ang pinakamabuti sa buong mundo. Ang batang walang ina ay parang damo. Elder yun? Ako ay isang damong hindi mahal ng ama at hindi inalagaan ng ina. Naawa ako sa aking sarili.
Nakababatang Panginoon, payagan na natin ang bata na makita ang babaeng iyon na tao, kahit hindi siya ang tunay. Ito ay kahit papaano ay magsisilbing aliw sa bata. Tingnan mo ang bata, nangayayat na talaga siya. Isang kainan pa lang iyan. Kalahati lang. Tanging ang ina lang. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Pumapayag na ako. Yehey! Mabuhay si Daddy! Tawagan si Lin Yiwu, pabalikin siya sa trabaho bukas. Masusunod. Wag na! Ako na lang ang maghahanap sa kanya. Ikaw, Lin Yiwu. Lin Yiwu. Bakit hindi ka na lang magpababa ng pride kahit kaunti? Bakit ka ba nakikipag-away sa trabaho? Sa unang araw mo pa lang sa trabaho na wala na agad, kailan ko pa makukuha si Xiaobao pabalik? Bakit kayo nandito? Umuwi ka na ngayon. Halika na. Palitan mo itong damit at sumama ka sa akin sa Civil Affairs Bureau. Ate, itong damit ay personal na pinili ni Kuya Wang para sa iyo. Tiyak na bagay sa iyo ito. Talaga? Tama po ang sinasabi mo. Talagang bagay ito sa basurahan ko. Lin Yiwu, huwag mo akong balahurain. Oo nga. Kahit na si Kuya Wang ay nasa 50 taong gulang na. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Hindi ka pa nakatapos pero nabuntis ka na. At iniwan ka na rin ng ama ng ampon na iyan. May gustong magpakasal sa iyo, bakit ka pa nagmamatigas? Hoy, Ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, dahil sa masamang dila mo, tutulungan kitang linisin ng lubusan ang bibig mo. walang hiya kang babae. Dahil ayaw mong makinig sa mabuting pakiusap. Huwag kang magtaka kung magiging masama ako sa iyo, mga tao. Dalhin ninyo siya. Bitaw! Iligal ang pagkidnap! Daling siya. Bitaw! Bitaw! Daddy, siya talaga ang mami ko. Hindi ako maaaring magkamali. Imposibleng si Lin Yiwu ang mami mo. Wala sa kanya ang amoy ng aking marka. Para, Ano bang nangyari sa young master? ito ang amoy na itinanim ko sa babaeng iyon. Parang nanggagaling sa direksyong iyon. Si mami ko ba yon? Mr. Fu, ang direksyong iyon po ay papunta sa bahay ni Miss Lin. Siya nga kaya talaga? Magmaneho. Si po. Bilisan mo. Si po. Bitaw! Bitaw! Lin Yiwu, ikaw nga pala talaga. Boss Fu, Lin Yiwu, ikaw nga pala talaga. Nagpapakamay ka ba? Abat ang batang ito, pakialamero. Ako. Tayo na, tayo na. maraming salamat, Boss Fu. Bakit biglang nawala ang amoy? Hindi kaya siya? Boss Fu, ano pong ginagawa ninyo? Wow! Ang galing ni Daddy manligaw.
Ikaw ang kusang gumawa nito sa akin. Wala akong kinalaman dito. Hindi siya. Bakit parang kamukha niya ang lalaki noong gabing iyon? Hindi. Ito ba ang tamang oras para isipin ang mga bagay na ito? Mami! Xiaoye, bakit ka nandito? Talagang gusto ka ni Xiaoye na puntahan. Sabi niya ikaw ang mommy niya. Xiaoye, Lin Yiwu, hindi siya ang mommy mo. Kung sinabi kong siya nga. Siguradong nagkamali ka lang. Mami, gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Pwede ba akong sumama at kumain sa bahay mo? Oo naman, pwede. CEO Fu, okay lang ba? Kalahating oras lang. Sige, walang problema. Anong gusto mong kainin, Xiaoye? Gusto ko ni steak, medium rare. Medium rare? Ang hilaw niyan, hindi ba matatakot ang maliit mong tiyan na magkaroon ng maliliit na uod? Hindi. Siguro, ang mga uod ang matatakot sa maliit kong tiyan. Sige, tara na. Kung hindi siya, nasaan na ang babaeng iyon? Kumain ka ng dahan-dahan, huwag kang mabulunan. Salamat, Mommy. Walang anuman. Kung ikaw lang sana ang baby ko, sana ganoon na lang. Pakainan mo ako nito? Salamat. Walang anuman. Cheers. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang beses na nakita ko ang batang ito na ganoon kasaya. Hindi ba talaga siya ang babaeng iyon? Jinong Fu. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Bumalik ka bukas para magtrabaho. Hindi na ba iniisip ni Jinoong Fu na may masama akong intensyon? Gusto ka ang anak ko. Nagmamatigas ka lang. Alam mo namang nagkamali ka sa pagdududa mo kay Mami. Kumakain na nga, hindi mo pa rin maisara ang bibig mo? Sige. Ako ay isang taong napakabukas ang isip. Dahil niligtas mo ako kanina, Ginoong Fu, para sa akin ay patas na tayo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Fu. Magsisimula akong pumasok sa trabaho ng eksakto bukas. Si Daddy ay nakikipagkamay sa isang babaeng tao. Young Master, anong nangyayari sa inyo? Wala. Ang kakaibang amoy na iyon, lumalabas lang sa napakaikling panahon, pero nagdulot na agad ito ng reaksyon sa akin. Young Master, na-activate ang inyong pagkalobo. Gusto niyo bang ayusin ko kayo ng isang babaeng lobo ngayong gabi? Kung gusto mong mamatay, subukan mo. Napakahirap naman kung pipigilin niyo lang iyan. Yiwu, hindi ka ba sinibak ni Jinoong Fu? Bakit ka nakabalik? Ang nangyari ay purong pagkakamali. Ngayon, naayos na ang pagkakamali, kaya natural lang na bumalik ako. Wow! Ikaw ang unang tao sa kumpanya na sinibak ni Jinoong Fu at nakabalik pa rin. Sabihin mo, anong paraan ang ginamit mo? Huwag kang ganyan. Anong paraan ang sinasabi mo? Hindi kami magkakilala ni Mr. Fu. Talagang binanggit mo si Cao Cao at dumating siya.
Papasok na ako sa trabaho. Paalam. Paalam. Sino ang babaeng iyon? Si Lin Yiwu. Ate, balita ko, si Lin Yiwu ay nakakuha ng atensyon ni Mr. Fu dahil lang sa paglalandi kay Xiaoye, ang galing niyang magmaniobra. Ipaimbestiga mo siya. Anumang hamak na nilalang ay nagtatangkang lumapit sa aming binata. Masusunod po. Yanshan. Tingnan mo, mukhang inosente si Lin Yiwu, pero hindi inakala na matagal na pala siyang may relasyon sa ibang lalaki. Ano? Nanganak siya pala siya 1 taon na ang nakakaraan? Oo nga. Sabi ko na, ang mga babaeng tao ay pare-parehong pabago-bago at mga balangkas ng babaye. Hindi kami katulad ng aming lahi ng lobo na tapat sa pag-ibig. Ang isang taong tulad nito, nagtangkang manlamang sa iyo. Isang imposibleng mapangahas na pangarap. Yang Bai, patawagin mo si Lin Yiwu. Ang galing. Tiyak na sisantehin siya ni Yanshen. Mr. Fu, pinatawag niyo pa ba ako? Pumasok ka. Mukhang siya ang head ng Human Resources. Nakita ko na siya dati sa company profile. Pero bakit parang may masamang balak ang tingin niya sa akin? Lin Yiwu, maghanda ka na para masisante ka. Nabalitaan ko na, noong nakaraang taon ay nanganak ka? Inimbestigahan mo ba ako? Masama ang iyong hangarin, pero natatakot kang imbestigahan ng mga tao? Mr. Fu, hindi niyo naman siguro ako pinatawag para lang pag-usapan ng pribadong buhay ko, hindi ba? Gayon, lumabas ka. Tama. Umalis ka na at iwanan mo na ang kumpanya. Samahan mo akong kumuha ng regalo para sa araw ng mga bata. Isa kang ina, kaya mas alam mo ang tungkol dito. Bakit ka nakatunganga? Gusto mo ba talagang masisante? Sina? Tara na, tara na. Hindi, Yanshen. Hindi mo ba siya sisigantehin? Ang gagandang mga laruan dito, tiyak na magugustuhan ni Xiaoye ito. Bakit napakamahal naman ang presyo? Alin ang gusto mo? Biling mo lang. Tunay ngang black card ang gamit ng isang CEO. Hindi ako binigo ng drama. May anak ka ring halos 1 taon na. Dapat alam mo kung ano ang gusto nila sa ganyang edad. Hindi na lang 1 taon si Xiaoye. Hindi iyan ang punto. Mr. Fu, may kailangan akong sabihin sa inyo. Sabihin mo. Kahit na may anak akong 1 taon na, hindi siya sumama sa akin pagkatapos niyang ipanganak. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto niya. Iniwan mo rin ang anak mo? Kayong mga babaeng tao, talagang wala kayong awa. Tao? Ano yung kakaibang pananalita? Mr. Fu, kung hindi ninyo gusto. Pero ano man ang mangyari, gusto ka ni Xiaoye, iyon ang totoo. Bumili ka na, kailangan ko pang samahan si Xiaoye kumain. Opo? Ito na lang siguro. Ang cute tingnan nitong maliit na asong lobo. Kamukha ni Xiaoye. Tiyak na magugustuhan niya ito. Wag, hindi niya iyan magugustuhan. Ang aming lahi ng lobo ay matatapang at malalaki, pero ang mga mangmang na negosyanteng ito ay ginawa itong ganito, kawalang hiyaan. Bakit parang nagalit pa siya ng ganyan? Sina, maghahanap na lang ako ng iba. Ito at ito pa. Ito, bibilhin ko lahat. Ginoong Fu, ang ganda ng loob mo kay Xiaoye. Hindi ko lang alam kung ang tatay ba ni Xiaobao. Magiging ganito rin ba kaganda ang loob sa kanya? Maganda ba? Oo naman. Napag-isip mo ako. Ito lang.
Wag na ang iba. Ha? Hindi ba may kasabihan kayong mga tao? Dapat pagkakaitin ng mga lalaki. Para hindi maging hambog. Kung ganoon, ito na. Ang boss na ito ay kakaiba sa mga walang utak na paborito sa mga short drama. Talagang may sarili siyang estilo. Lahat ng ito ay laruan para sa isang taong gulang na sanggol. Kung nandito si Xiaobao, tiyak na magugustuhan niya ito. Ayos lang. Sige, lakasan mo ang loob mo. Basta makakakuha ako ng sapat na pera, tiyak na mababalik ko si Xiaobao. Bayad. Sandali. Sabay na tayo. Pangatngat? Hindi ba ito ang gamit ng isang taong gulang na sanggol? Ginoong Fu, sigurado ka bang bagay ito kay Xiaoye? Huwag na magdaldal. Bayaran mo na. Opo. Boss Fu, tapos na akong bumili. Pwede ka nang umuwi. Alas 6 na, ang bilis naman. Sige, Boss Fu. Hanggang bukas na lang. Sandali. Para sa'yo ito. Boss Fu. Para saan po ba ito? Ayaw mo bang kunin ng anak mo kapag nagkapera ka na? Gusto ko po talaga yan. Kung ganoon, kapag nakuha mo na siya, ibigay mo na ito sa kanya para sa akin. Maligayang araw ng mga bata. Maligayang araw ng mga bata. Hello. Hello, Yiwu. Hindi ba naghahanap ka ng part-time na trabaho sa gabi? Mayroon akong trabaho para sa'yo dito. Maging waiter sa isang handaan. Pero, sobrang misteryoso ang nag-oorganisa ng handaang iyon. Balita ko kailangan mo pang magsuot ng blindfold pagpasok mo. Hindi ba may problema kapag sobrang misteryoso? Pero ang alok nila ay 50,000 piso para sa isang gabi. Hindi mo ba iyan pag-iisipan? 50,000 piso? Ang laki! Nga. Pupunta ako. Sino man ang hindi pupunta ay baliw. Sa makalawa, tama? Ganoon na ang usapan. Ang daming pera. Bahala na kung misteryoso man yan. Mommy, Little Ye. narinig ko po na ang aking regalo sa Children's Day ay pinili ninyong dalawa ni Daddy. Salamat, Mommy. Gustong-gusto ko ito. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Si Daddy mo ang nagbayad niyan. Kayo palang dalawa ni Daddy. Nag-shopping? Ibig sabihin ba, magpapakasal na kayo agad? Huwag mong sabihin yan basta-basta. Tika, hindi ba dapat papasok ka na sa kindergarten ngayon? Bakit ka na naman nagpunta sa kumpanya? Dinalian ko po si Mommy nito. Ano ito? Moon Serpent Festival Dance? Anong klaseng festival ito? Baka naman isa na namang festival na pauso ng mga influencer? Ito ay isang pagdiriwang ng aming pamilya. Bukas ng gabi na ito. Taon-taon itong ginaganap sa bahay namin. At lahat ng tao sa paligid ay pupunta. Sobrang ingay. Pagdiriwang ng pamilya? Talagang ibang klase ang mga mayayamang tao? May sarili pa silang holiday. Pero, bukas ng gabi, may importante akong trabaho. Kaya hindi siguro ako makakasali sa pagdiriwang ng pamilya ninyo. Mommy, hindi ka ba talaga makakapunta? Ang festival na ito ay napakahalaga para sa aming pamilya. Pasensya na. Sa susunod siguradong dadalo ako. Philbe. Sige na aga. Buti, pumasok ka na sa eskwela ngayon.
Ang bahay ba ng boss mo ay nasa direksyon na ito? Bakit parang pakiramdam ko patungo ito sa Ailao Mountain? May patakaran ng aming amo. Lahat ng bisita na hindi taga rito, Naiintindihan ko? Ang ibig mong sabihin ay tatakpan ng mga mata, tama ba? Ang sariwa ng hangin. Bakit parang nasa loob tayo ng bundok? ikabit mo ulit. Sige. Mahal na pinuno. Ngayon ay araw na naman ng buwan ng serpiente at oras na naman para pumili kami ng reyna para sa inyo. Tingnan ninyo. Lahat ng babaeng nasa tamang edad sa ating tribo ng lobo ay nandito. Parehong salita. Sinabi mo na noong 1 taon. Opo. Alam kong hindi nyo kailangan ng asawa. At ayaw nyo pang magpakasal. Pero dapat isipin nyo rin si Xiaoye. Sobrang kailangan niya ng isang ina na mag-aalaga sa kanya, hindi po ba? Hindi ba? Kailangan niya ang ina. Pero hindi niya kailangan ng stepmother. Sa tono NG inyong pananalita. Gusto nyo pa ring hanapin ang taong iyon, ang babaeng tao na pumalaot sa inyo para maging reyna ng lobo ng ating tribo ng lobo. Kailan ko sinabi ang ganyang bagay? Hindi ninyo sinabi ng direkta, pero sigurado akong iyan ang nasa isip ninyo. Lin Yivo. Bakit parang pamilyar itong lugar? Puro wolf totem. Baka may kinalaman sa lobo itong handaan? Ang kakaiba naman? Pati role-playing? Mayroon dito? Ang lambot nitong tainga ng lobo. Ang cute! Sinungfu. Hindi ko inakala na ang respetadong CEO ng Weichu Group mahilig pala sa role-playing. Pero bagay naman yata sa kanya. Nagtatrabaho sa umaga. Nag-sideline sa gabi. Mukhang pursigido ka talagang kumita. Ito ay dahil sa hirap ng buhay. Wala naman atang patakaran ng kumpanya na bawal mag-sideline, hindi ba? Mami, akala ko ba may trabaho ka at hindi ka makakapunta? Xiaoye, ito bang sinasabi mong family celebration? Grabe naman ang pagkakataon. Mabuti naman, bilisan mo, magpalit na tayo ng gown. Kundi, mahuhuli na tayo. Xiaoye, kailangan ko pang magtrabaho. Anong nangyayari? Mami, darating na ang pinakamahalagang bahagi. Dapat mong galingan talaga mamaya, ha? Anong bahagi? Ano ang dapat kong galingan? Ate Yunzao, malapit na magsimula ang sayawan. Tiyak na aanyayahan ka ni Lider na makipagsayaw sa opening dance. Oo nga, ayon sa kaugalian ng ating tribo, ang sinumang makasayaw niya sa opening dance ngayong pista ng buwan, siya ang magiging reyna sa hinaharap. Ngayong araw, ang posisyong ito. Siguradong ikaw ang nararapat dito? Siyempre naman. Walang sino man ang mas angkop kay Yanshen kundi ako. Kaya pala itong selebrasyon ngayong araw? Ay para lang pumili ng mapapangasawa si Boss Fu. Pero yung tawag na leader at reyna, hindi ba masyadong Mary Sue? Hindi ko akalaing gusto niya pala ang ganitong kaartehan. Matanda! Matanda! Magsimula na kayo! Naintindihan ko po. Mga panauhin, malapit na magsimula ang sayawan. Pakiusap, hayaan natin ang ating Lider na piliin niya ang kanyang gustong maging kapareha sa sayaw.
Ate Yunjao, nakatingin sa iyo ang leader. Dali, dali, ikaw yan, sigurado. Umakyat ka na. Kaya mo yan, Mommy. Sa iyo naman talaga ang posisyong ito. Boss Fu, alis na muna ako. Marunong ka bang sumayaw? Nakapag-aral ako ng kaunti noong nasa club ako sa kolehiyo. Ang ganda ng tambalan ni na Daddy at Mommy. Paanong nangyari ito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Young Master? Hindi kaya gusto niyang gawing reyna ang taong ito? Kung ganoon, ano na lang kami ni Ate Yunjao? Makingat ka? Mag-focus ka. Opo, si Fu. Ginagawa mo ito para lang ako ang pumigil sa mga hindi ka nais-nais na manliligaw mo? Ano pa ba? Hindi naman. Para maging reyna kita, di ba? Mayroon naman akong pagkaalam sa sarili. Dapat sinabi mo sa akin, para naman nakapag-makeup ako ng mas maganda. Ano ang binubulong mo diyan? Wala po. Ang ibig ko lang. Sabihin, ang role-playing ba sa pamilya ninyo ay laging young master? At reyna, na parang sa isang malaprinsesang istorya. Mukhang marami. Kang reklamo. Ako po, hindi po ako nangangahas. Young master. Mukhang nangangahas ka naman. Gayunpaman, may isang bagay na talagang kinagagandahan ko. Si CEO Fu na ganito kamalinis, para ba ito sa ina ni Xiaoye? Isang babaeng nag-iwan sa sarili niyang anak. Bakit ko pa siya hihintayin? Siya. Ang nag-iwan kay Xiaoye? Ano pa ba? Pero napaka-cute ni Xiaoye. At ikaw naman ay napaka. Sa tingin ko, may hindi siya maiiwasang dahilan, kaya niya nagawa iyon. Mas mabuti kung ganun. Siguradong ganoon. Kung hindi man dahil sa hindi maiiwasan, sinong ina ang magtatapon ng sarili niyang anak? Ang galing mo, Mommy! Lin Yiwu, ikaf na naman. Mas komportable pa rin itong damit na ito. Kung mananatili pa ako rito, baka kainin na ako ni Yunjao Ministro yun. Siguro, maghahanap na lang ako ng pagkakataon para tumakas. Lin Yiwu. Ministro yun. May kailangan po ba kayo? Siyempre meron. Sa tulad mong ganyan, nagsasabi ka pang nanay ka ni Xiaoye. Grabe, nakakahiya ka. Tama, isang hamak na tao lang. Gusto mo pang agawin ang pwesto ng reyna mula kay Ate Yunjao. Imposible yan. Reyna? Tingin ko kayo ang nananaginip ng gising. Lin Yiwu, talagang gusto mong masaktan. Isang beses mo lang ako sinaktan? Gusto mo pa ulitin? Akala mo ba napakadali lang akong apihin? Bitawan mo na ako. Sige. Lin Yiwu, naglakas loob kang saktan ako, ha? Bakit? Hindi ba ako pwedeng manakit sa'yo? Ngayon, wag mo sabihin na isa ka lang simpleng manager. Kahit na ikaw pa ang kasintahan ni Boss Fu, sasaktan pa rin kita. Anong karapatan mo para hiyain ako? Gusto mo si Boss Fu at gusto mo ring makipagkumpetensya sa akin? Iyon ay problema mo. Pero hindi ako sasali-sali dyan. Lin Yiwu, ikaw ang pumipilit sa akin ito. Hindi ako marunong lumanggoy. Umalis na tayo. Saklolo? Tulong? Tulong?
Anong nangyari? Daddy, nakita mo ba ang mommy ko? Wala. Nakakagulat. Bakit bigla siyang nawala? Kasalanan mo. Hindi mo siya binantayan. Maging makatwiran ka naman. Empleyado ko lang siya. At wala akong obligasyon na bantayan siya sa lahat ng oras. Hindi lang siya empleyado mo. Siya ang mami ko. Ang iyong magiging reyna. Kung may nangyaring masama sa kanya, pagsisisihan mo iyon. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi siya magiging reyna ko. Nandito rin siya. Si mommy ba? Too long? Too long? Nag-brown out. Buti na lang nag-brown out, hindi niya ako makikilala. Ang amoy mo. Amoy? Naku, talaga bang naamoy niya ang presensiya ko? Kung malalaman niyang ako ang dahilan kung bakit nandito ang mga ahas at daga, ituturing niya akong halimaw at sisantihin ako. Tanggalin mo ang maskara mo. Ayoko. Gusto mo pa ring tumakas? Ang amoy niya ay muling pumukaw sa aking pagiging hayop. Anong nangyayari? Bakit biglang ang init niya? Ayos ka lang ba? Bakit? Bakit pakiramdam ko ay kamukha niya ang lalaking iyon? Hindi. Hindi. Ito ay akala lang. Siya si Fu Yanshen. Paano naman magiging siya ang taong iyon? Young Master, ayos lang po ba kayo? Paumanhin, Young Master. Hindi ko po sinasadya na abalahin kayo. Pasensya na, Gino. Kasi, hindi ko naman sinasadya na guluhin ka. Nasaan na siya? Umalis na. Hindi mo siya pinigilan? Hindi mo naman sinabi. Kung ganoon, nakita mo ba? Kung ano ang hitsura niya? Hindi po. Harangan agad ang kastilyo. Bawal ang taong lumabas o pumasok. Masusunod. Kahit maghukay pa tayo sa ilalim ng lupa. Ngayong araw, hahanapin kitang talaga. Buti na lang talagang mabilis akong nakaalis. Kung hindi ay hindi ako makakatakas. Pero bakit niya ako hinalikan? Hindi niya nga alam kung sino ako. Hayaan na. Huwag na munang isipin niyan. Umalis na tayo. Dapat may takip ang iyong mga mata bago ka ipadala. Utos ng Ginoo na harangan ang kastilyo, kaya ngayong gabi, sinumang tao ay hindi pinapayagang pumasok o lumabas ng basta-basta. Masusunod. Umalis na. Umalis na. Umalis na kayong lahat. Young Master, lahat ng taong pumasok sa kastilyo ngayon ay sinuri na. Wala. Talaga? Nandito ang lahat. Nasaan si Lin Yiwu? Boss Fu, mauna na kayo.
Umakyat ka. Salamat. Boss Fu, bigla kong naalala na may hinahanap sa akin ang pinuno ng propaganda department. Aalis na ako. Ako rin sana ay. Saan ka napunta kagabi? Hinanap ka ni Xiaoye. May bigla na kong lakat kagabi. Kaya umalis na ako. Kagabi? Napunta ka ba sa tabi ng pool? Sa pool? Hindi, Talaga? Hinalikan mo ako kagabi. Tanggapin. Siyempre hindi. Nagkamali ka sa pagkakakilanlan. Paano naman mangyayari na makikipaghalikan ako kay Mr. Fu? Kagabi, sa gilid ng pool. Nakita ko ang nanay ni Xiaoye. Ano? Kung nagkamali ako, malalaman ko sa pagsusuri. Mr. Fu, sabi ko na sa inyo, nagkamali kayo ng tao. Ikaw. Maging disente ka. Talaga bang hindi ikaw? Kung ipinanganak ko si Xiaoye o hindi ba't ako mismo ang nakakaalam niyan? Lumabas ka. Bakit ko naman naisip na siya? Wala naman sa kanya ang amoy ko. Kaya pala, matagal nang hinahanap ni Mr. Fu ang nanay ni Xiaoye. Kaya ba, noong gabing iyon, bigla mo akong ginanyan dahil napagkamalan mo rin akong nanay ni Xiaoye? Ang dami niyang inubos na oras sa paghahanap. Siguradong mahal na mahal siya ni Mr. Fu, ano? Xiaoye, bumalik ka na naman para hanapin ang daddy mo? Hindi, pumunta ako para hanapin ang mommy ko. Ikaw. Kung mahanap na ni Mr. Fu ang nanay ni Xiaoye, sa susunod, hindi na siguro magiging malapit sa akin si Xiaoye ng ganito. Mommy, bakit ka umalis ng ganoon kabilis kagabi? Ano ba itong nangyayari sa akin? Itinuturing ko si Xiaoye na parang sarili kong anak. Mommy, may kailangan akong asikasuhin kaya umalis ako kagabi? Sige na, basta't nakasayaw mo si daddy, ayos na yon. Pasensya na, Xiaoye. Kailangan ko pang magtrabaho. At mag-duty. Pwede bang mag-usap tayo ulit sa ibang araw? Mommy, magtrabaho ka na. Xiaoye. Xiaoye. Mommy, masaki po. Xiaoye, huwag mo akong takutin. Anong nangyayari sa iyo, Xiaoye? Xiaoye? Anong problema? Hindi ko alam. Kanina lang maayos siya. Tapos bigla siyang... Masama. Ang dugo sa buong katawan niya ay nagkakagulo. Dadalhin ko siya sa ospital, bumalik ka sa trabaho. Xiaoye. Masakit talaga. Xiaoye. Yunqing. Tingnan ko nga. Si Xiaoye ay kalahating tao, kalahating lobo. Pagkalipas ng USC Festival, magkasalungat ang dalawang lahi ng dugo sa katawan niya. Kung ganito ang patuloy, hindi siya magtatagal, maaaring nasa malaking panganib ang kanyang buhay anumang oras. Ikaw ang pinakamahusay na doktor ng aming lahi ng lobo. Gumawa ka ng paraan para tuluyan siyang maligtas. Young Master, dapat na magpadala tayo ng mga tauhan ngayon din upang hanapin ang biological na ina ni Xiaoye. Sa panahong ito, bakit mo siya binabanggit? Tanging ang dugo lamang ng biological na ina ni Xiaoye ang pansamantalang makakabawas sa paghaharap ng dalawang lahi ng dugo. Pero sa tagal na iyon, patuloy kaming naghahanap. Wala kaming narinig na anumang balita tungkol dito. Nagpakita siya noong gabing iyon sa piging. Imbestigahan ninyo ng mabuti ang lahat ng taong naroon noong gabing iyon. Opo. Tatlong araw nang hindi pumupunta si Ono para hanapin ako. Sabi ni Ministro Yun, hindi ko alam kung bakit. Pero nitong nakaraan, ang batang Ginoo ay nasa ospital palagi. Parang nasa panganib pa ang buhay niya. Ganun ba kalala? Hindi ba? Sinabi ba ni Ministro yon? Kung saang ospital naroon si Ono? Nabalitaan ko na nasa ospital ng Ranay daw.
Salamat. Mami, Oh no. Kumusta na? masakit ang kamay ni Mami. Bakit ka nandito? Jinongfu, narinig ko na hindi maganda ang kalagayan ni Ono. Kaya naisip kong pumunta at tingnan siya. Totoo ba ang sinasabi nila tungkol kay Ono? Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Ililigtas mo siya. Mami. Mami. Oh no. Nandito ako. Nandito lang ako. Sa tingin nila, para talaga silang mag-ina. Lin Yiwu. Tungkol sa nangyari sa elevator noon. Taos puso akong humihingi sa iyo ng paumanhin. Ay, Diyos lang. Nakalimutan ko na. At saka si Xiaoye. Pag nahanap niya na ang mommy niya, hindi ka na niya guguluhin. Sa tingin ko, malapit na yung... Oh. Young Master, pinapapunta ka ni Yunqing. Mami, uhaw na uhaw ako. Kukunan kita agad ng tubig. Heto. Uminom ka ng tubig. Mukhang si Xiaoye, gumaan-gaan na ang pakiramdam. Dahil ba to sa dugo ko? Xiaoye. Hindi ko na to kayang isipin pa. Naiwan ko ang cellphone ko sa kwarto ni Xiaoye. Hintayin mo ako rito. Apo. Magpalit tayo ng lugar para makusap. Mabuti na lang at hindi niya ako nakita. Kung di masisante na naman ako. Lin Yiwu, bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo? Bakit may dugo pa ang kutsilyo na yan? Nagbabala ka bang saktan si Xiaoye? Hindi ako. Lin Yiwu, pinainom mo ba ng dugo mo si Xiaoye? Opo. Pero wala akong masamang balak kay Xiaoye. Pinainom niya talaga ng dugo si Xiaoye. Tingnan ang itsura ni Xiaoye. Parang mas bumuti ang pakiramdam niya kaysa kanina. Ibig bang sabihin talaga, siya talaga ang tunay na ina ni Xiaoye? Mayroon pa akong kailangang gawin. Kaya aalis na muna ako. Lalong lumalala ang kalagayan ni Xiaoye. Nakita na ba ang kanyang ina? Ang babaeng ito, pakiramdam ko'y malapit lang siya. Pero kahit anong hanap ko, hindi ko siya makita. Pero hindi na magtatagal si Xiaoye. Apo, gising na si Xiaoye. Lin Yiwu, alam kong nandito ka nga. Gusto kong magtanong sa iyo, bakit ninyo kami ni Papa lubusang ni-block ha? At kailan ba talaga eksaktong nakatakda ang kasal ninyo ni Kuya Wang? Naghihintay pa kaming tanggapin ang dowry. Lin Qingqing, may sakit ka ba? Kung gusto mo talaga ng pera, ikaw na lang ang magpakasal.
Itigil mo na ang panggugulo sa akin. Ikaw ba ang stepsister ni Lin Yiwu? Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Hindi ba gusto mo ng pera? Basta tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Gaano man karami, ibibigay ko sa iyo. Talaga? Ano yon? Daddy, ayos na ako. Ganyan nakalala ang lagay mo, pero nagsasabi ka pa rin sa amin na ayos ka lang. Kung hindi ka naniniwala, sige, tingnan mo lang. Ano? Si Xiaoye, mas lumala pa. Nakakagulat, talagang lubusan siyang gumaling. Si Xiaoye, lubusan ng gumaling. Gumaling na si Xiaoye? Paano ka gumaling? May dumaan ba rito? Oo, meron. Dumating si Mommy. Si Mommy talaga ang nagpagaling sa akin. Mami, ang sinasabi mong tinutukoy mo, si Lin Yiwu? Sino pa ba? Kaya pala, ang babae pala na iyon ay 1 taon na ang nakalipas. Siya nga. Bantayan ninyo si Xiaoye, babalik ako agad. Lin Yiwu, nasaan ka ba? Sagutin mo ang tawag. Nakakapagtaka. Paanong nakatulog ako rito? Ang sakit ang gleko. Na-stretch pa ito. Hello, CEO Fu? Bakit ang tagal mong sagutin ang tawag? Bakit ang tagal mong sagutin ang tawag? Hinahanap mo ba talaga ako? Lin Yiwu. Matagal na kitang hinahanap. Ako. Dapat noon ko pa naisip na ikaw ang taong iyon. Hindi nakapagtataka na mami ang tawag sa iyo ni Xiaoye. Pati noong nakaraan, noong hinalikan kita, pakiramdam ko pamilyar na. CEO Fu, bakit mo na naman akong hinalikan? Nagkakamali ka ng tao. Lin Yiwu. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Iyon pala yon. Ilang beses akong naloko sa ganoong kaliit na gimmick mo. Anong nangyayari? Ikaw, Bakit wala nang amoy? Ibig sabihin ba, gumaling na ako? Young Master, nahanap na po namin ang mommy ni Onye. ano? Ano? Nasaan siya? Naghihintay na po siya sa loob. Saan ninyo siya nakita? Sa ospital po. At tungkol po sa detalye ng pag-iwan niya sa bata noong nakaraang taon, lahat po ay nasasabi niya. Wow! Ang isang sofa pa lang yata, kayang bilhin ang buong bahay namin. Talagang kumita tayo ng malaki ngayon? Hello? Ang guwapo ng lalaking ito. Lin Qingqing. Ako po iyon? Pwede mo akong tawaging Ching Ching? Pwede ko ba akong tumawag sa iyo ng Yanshan?
Aray, Siya nga. Bigyan mo si Bebe. Lin ang matitirhan. Masusunod. salamat Yanshen. Bakit parang pakiramdam ko hindi masaya ang batang Panginoon? Nalusutan ko na ito. Ang galing. Lin Yiwu, ikaw pala talaga ang mommy ni Xiaoye. Ngunit kung umaasa kang gamitin ito upang maabot si Yanshen, huwag ka nang mangarap. Bakit mo kinukunan ng dugo? Kapag uminom akong sapat na dugo niya, mananatili ang amoy niya sa akin. Ayoko. Ayaw mo na ba ang pera? Inumin mo. Kung hindi lang dahil hindi ako tao, hindi kita bibigyan ng benepisyo, Gunggong. Tungkol naman sa amoy ni Yanshen sa iyo. Buti na lang mayroon pa akong isang pampigil. Kaya ko pa ring pigilan ito sa loob ng isang buwan, pero sapat na iyon. Tungkol naman sa nangyari ngayong araw, kapag naglakas loob kang magsalita ng kahit isang salita, alam mo na ang kahihinatnan. Hindi ako magsasalita. Mabuti. Tanging sa ganitong paraan lamang, mapaghihiwalay ko kayo ng tuluyan. Tungkol naman kay Lin Qingqing, ang tangang ito. Hinding-hindi siya magugustuhan ni Yanshen. Sa ganito, makakaroon akong pagkakataon na makapasok sa pagitan nila. Hinahanap ko siya ng matagal. At ngayon sa wakas, natagpuan ko na siya. Pero bakit parang hindi ako masaya? Ang babaeng iyon ba talaga isang taon na ang nakalipas? Ay siya? Sa sandaling ito, bakit ko pa siya iniisip? Yiwo, narinig mo na ba? Natagpuan daw ni Jifu kahapon ang ina ng kanyang anak? Oh, narinig ko. Mukhang mahal na mahal siya ni Jifu at hinahanap niya siya sa loob ng maraming taon. Ganun ba? Bakit parang hindi ka masaya? Hindi ah. Bakit naman ako hindi magiging masaya? Ako ay sobrang saya. Matagal nang hinahanap ni Xiaoye ang kanyang mommy. Ngayon, natagpuan na siya, dapat ay maging masaya ako para sa kanya. Pero, hindi na niya siguro ako kukulitin na tawagin akong mommy, ano? At pati si Jifu. Hindi na niya ako mapagkakamalan muli. Yiwo, anong iniisip mo? Wala lang. Naalala ko lang bigla, may design pa ako ng kliyente na hindi na isusumite. Mauna na ako. Magpatuloy lang kayo sa pag-inom. Pasensya na, Hefu. Kayo muna. Pumasok. Linggibo, antating. Kahapon, Alam ko na ang tungkol sa nangyari kahapon. Congratulations, Mr. Fu. Dahil natagpuan mo na ang tunay na ina ni Xiaoye. Kayong tatlo, sa wakas ay buo na ang pamilya ninyo. yan lang bang gusto mong sabihin sa akin? Kung gayon, dapat ba akong matuwa para sa inyo? Mas mabuti pang hindi ka na lang nagsalita. Ano ba talaga ang inaasahan ko?
Pasensya na, Mr. Fu. Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Tutulungan muna kitang linisin ang mukha. Mayroon pa akong kailangang asikasuhin. Mauna na ako. Ano ba talaga ang kailangan mong asikasuhin? Naghanda akong pagkain ngayon. Bumalik na kayo ni Xiaoye para kumain. Ziga. Xiaoye, sabi ni Elder Yun gustong-gusto mo raw ng french fries. Ako mismo ang gumawa nito. Tikman mo kung masarap. Hindi naman masama? Masarap, sige kumain ka pa ang marami. Tita Ching Ching, napagod ka rin sa pagluluto. Dapat ikaw ang kumain ng marami. Tita Ching Ching, kukuha ako ng french fries para sa'yo. Salamat. What? SK, iyan lang ang tapang. Nangangarap pa ring maging mami ko. Napakahina. Pusog na ako, Satsa. Alis na ako. Ziga, Hambog na bata, inaasar niya talaga ako sa tsaa. Yanshan, siguro hindi pa ako matatanggap ni Xiaoye. Pero maniwala ka sa akin. ang babaeng ito, siya ba talaga ang mami ni Xiaoye? Bakit parang napakakaiba niya? Kumain ka lang, busog na ako. Pero wala ka pang nakakain. Talagang mayaman sila. Pati showerhead, napakabongga. Wala ng tubig. Manang Jo. Manang Jo, wala ng tubig. Huh? Bakit ang lamig? Nakakapagod itong buong araw na ito. Kailangan kong makatulog ng mahimbing. Ang prinsesang kama na pinapangarap ko. Aray. Sinong naglagay ng thumbtack sa kama? Hemp, gusto mong agawin ang posisyon ng mami ko. Tingnan lang natin kung makakaya mo. Huwag na huwag kang mag-iingay masyado. Baka may mangyaring masama. Huwag na huwag kang mag-alala. Ako ang anak mo. Alam ko kung saan ako lulugar. Ayon sa balita, ngayong gabi, ang Lyra meteor shower ay sisikat sa kalangitan at maaaring umabot sa 100 bulalakaw kada oras. Daddy, sabay tayong manood ng ulan ng bulalakaw, Sina. Huwag na, marami akong talagang ginagawa. Ang dami mo palang ginagawa. Sige na nga, kukunin ko na lang si Mommy para samahan ako. Siguradong papayak sida. Teka, si Lin Yiwu ang ipapasama mo? Tara na, mag-ayos ka na ng gamit. Daddy, hindi ba't sobrang busy ka? Busy naman talaga ako. Pero ang dalawa pang iwan na tulad ninyo, naaakyat ng bundok para manood ng bulalakaw. Hindi ako mapakali talaga. Daddy, ang tigas talaga ng bibig mo. Sabihin mo na lang na gusto mong makipag-date kay Lin Yiwu. Hindi naman kita pagtatawanan. Kailangan kong tulungan si Daddy. Nabalikan si Mommy. Hindi ko hahayaang maunahan siya ng iba.
Lin Yiwu, lintik ka. Talagang parang multo ka na lang. Hindi talaga po pwede. Kailangan ko silang sundan. Mommy? Xiaoye, ang gabi na may kailangan ka ba? Sabi sa balita may ulan ng bulalakaw daw ngayong gabi. Gusto ko talagang manood. Pwede mo ba kong samahan? Nasaan ang daddy mo? Si Daddy? Sobrang busy niya ngayon. Nasaan ang mommy mo? Siguro gusto niya ring samahan ka. Ayaw ko sa kanya. Tsaka hindi siya ang mommy ko. Ikaw lang ang mommy ko, Lin Yiwu. Mommy, samahan mo na ako minsan lang. Gusto kong ikaw ang kasama. Sige, sasabayan kita. Yehey! Buksan mo na ang pinto. Ha? Mami! Ji, Fu. Bakit ang bilis mong dumating? Ji-Fu. Hindi ba abala ka? Sabi ni Daddy, kahit na sobrang abala, sasama pa rin siya sa amin na manood ng meteor shower. Oh? Anong nangyayari? Nahanap na nga nila ang mommy ni Xiaoye, pero bakit itong dalawa ay gusto pa rin akong isama manood ng meteor shower? Gaano katagal bago ka maghanda? Mabilis lang. Intayin niyo ako rito. Daddy, di ka na. Dapat magpasalamat. Basta pag kinasal kayo ni Mami, paupuin mo lang ako sa principal table. Huwag ka nang magmayabang pa? Dune. Hindi na kayang dumaan ang sasakyan sa daang iyon. Kailangan nating maglakad na. Kaya mo ba talagang umakyat sa bundok? Oo naman, walang problema. Kahit may problema, okay lang. Pwedeng buhatin ni Daddy si Mami paakyat sa bundok, diba Daddy? Xiaoye, anong pinagsasabi mo? Hayop! Nahanap na nga ni Xiaoye ang tunay niyang ina, pero inaakit pa rin niya ang mag-ama. Sinundan pa rin tayo hanggang sa pag-akyat. Sige, hayaan kitang gumapang habang buhay sa bundok na to. Xiaoye, halika na agad. Paparating na po. Ang daang ito. Hindi ba kanina ipakanan? Bakit biglang kumaliwa? Mali ba ang tanda ko? Hayaan na. Sina? Daddy, Mami, dito na tayo mag-camping. Mami, kayo ni Daddy. Ang mag-ayos ng tent. Ako na ang magliligpit ng bag. Tulungan mo na lang si Daddy. Ako na Silo. Ay, sige. Daddy, parang ayaw ni Mami na masyado siyang malapit sa'yo. Ingat.
Hindi ka naman talaga nabigla, hindi ba? Ayos lang. Mami, ayos ka lang ba? Xiaoye, lumayo ka muna. Baka matamaan ka. Bakit kayong dalawa? Ang bibilis yata. Mabilis na? Kasi kami ni Daddy ay superheroes. Simula ngayon, protektado ka namin ni Daddy. Walang pwedeng mang-api kay Mami. Superheroes? Talaga bang may ganitong nilalang sa mundong ito? Siguro namamalikmata lang ako. Boss Fu, Lin Yiwu. Ang nanay ni Xiaoye. Talagang natagpuan na. alam ko. Nabalitaan ko na. Ang ibig kong sabihin. Wala kong kahit anong damdamin para sa kanya. Maliban sa pagiging nanay ni Xiaoye. Nanay lang talaga siya ni Xiaoye. Hindi ko siya gusto. At sa amin, walang-wala ng anumang posibilidad. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Pakiramdam ko kasi, gusto mo itong marinig. At linawin ko sa iyo. Para sa susunod, hindi ka na magtatago sa akin dahil lang sa inaalala mo yan. Boss Fu, parang masyado ka namang nagmamagaling. Hindi ko sinabing, gusto ko itong marinig. Kung ganoon, huwag ka nang magtago pa sa akin ulit. Sige na, itayo mo na ang tent mo. Sa totoo lang, kailangan talaga ako ang kumilos. Siguro, ang peke kong nanay, sobrang kawawa na ngayon. Anong nangyayari? Sabi ko, sinundan ko sila? Paanong naligaw ako? Sa bandang iyon ba ako dadaan? Kagagaling ko pa lang doon. Dito sa direksyong ito. Mommy, Daddy, tingnan niyo, shooting star! Xiaoye, mag-wish ka na agad. Si Xiaoye umaasa na habang buhay. Makasama si Mami Lin Yiwu. At pagkatapos kami tatlo ay magiging masaya. Sana nga si Daddy ay bilisan na at pakasalan si Mami sa kastilyo at bigyan ako ng isang kapatid na babae. Xiaoye, huwag kang mag-wish ng kung ano-ano. Hindi ako nag-wish ng kung ano-ano. Tiyak natutuparin ni Daddy ang aking kahilingan. Di ba, Daddy? Susubukan ko. Mr. Fu, ano ba ang sinasabi mo? Kung si Xiaoye talaga ang anak ko, sana nga. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko, sino kaya ang nanganak sa isang cute na bata? Tulad ni Xiaoye. Bobo kang, Mommy. Ikaw ang nanganak sa akin. Tingnan na lang natin ang ulan ng mga bituin. Daddy, Mommy, pwede niyo ba akong bigyan ng isang hiling? Anong hiling? hiling? Kayo dalawa, halikan niyo ako. Tatlo? Dalawa? Isa? Nasaan sila? Hindi ba inutusan kitang bantayan si Xiaoye at si Yan Shen? Huwag mo nang banggitin. Sa simula pa lang ay sinusundan ko na sila, pero bigla na lang akong naligaw nang hindi ko alam kung paano. Wala kang silbi. Inilagay na kita sa mismong ilalim ng pangangasiwa ni Yan Shen, pero hinayaan mo pa ring makalamang si Lin Yiwu. Sa susunod na panahon, darating ang araw ng pangingibabaw ni Yan Shen. Sa panahong iyon, gamitin mo ang amoy ni Lin Yiwu upang sa pilitang manatili na siya sa kastilyo at huwag na huwag silang pagtatagpuin ni Lin Yiwu. Kung hindi, lahat ng ginawa natin ay mabubunyag. Naiintindihan ko. Saan ka nagpunta? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit hindi ka nag-reply sa mensahe?
Ang babang ito. Pagkatapos nating manood ng meteor shower, ay hindi na ako pinansin. Kahit mag-reply sa text ay ayaw. Mommy, si Xiaoye ito. Ikaw pala si Xiaoye. Nanonood ako ng telebisyon. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Namimiss mo ba ako? Nagre-reply ka kay Xiaoye, pero sa akin, bakit hindi? Lin Yiwu, sobrang double standard mo. Kainis, dumating na naman ang taunang pangingibabaw. Yansen, masama ba ang pakiramdam mo? Ang pampijil. Idikit mo sa akin. Ay, nakalimutan ko. Kung hindi ka komportable, pwede kitang tulungan na gumaan ang pakiramdam. Handa ako. Umalis ka sa harap ko. Yansen, Fuye, ikaw na naman. Lalala? Hintayin mo lang. Darating ang araw, palalayasin ka ni Daddy palabas ng kastilyo. Hoy, Xiaoye! Mommy, may sakit po si Daddy. Kakagaling lang po sa bahay. Sobrang nag-aalala po ako sa kanya. Hindi ko po alam kung kumusta na siya. Pwede mo po ba siyang bantayan para sa akin? Malalabas siya? Saan ko siya hahanapin? Hintayin mo lang siya sa labas ng subdivision. Young master kayo ay. Pumunta ka sa ospital, hanapin mo si Yunqing. Masusunod. Xiaobay, hawak mo ba si Daddy ko? Dalhin mo siya kay Mommy. Tiyak na tataasan ni Daddy ang sweldo mo. Magandang ideya yan. Saan ito? Inutusan kitang ihatid ako sa ospital para hanapin si Yunqing. Bakit mo ako dinala sa bahay ni Lin Yiwu? Apo, bagaman magaling si Dr. Yun, hindi naman siya isang Diyos ng pagpapagaling. Kung talagang kaya niyang solusyonan ang problema ng pamilya ng ating angkan, tayong lahat kailangan pa ba tayong magtiis ng ganito kahirap? Huwag ka nang magsalita pa ng marami. Magmaneho. Apo, sundin mo na lang ang sarili mong puso. Kapag nag-ingay ka pa kahit kaunti, ipapadala kita sa malayong kagubatan para mag-anak. Huwag na huwag po. Huwag na huwag po. Aalis na po. Mr. Fu? Nabalitaan kong nakasakit ka pa. Tama po yan, Miss Lin. Malala ang sakit ni Mr. Fu namin. Bakit ikaw? Ako? Ikaw, Jiangbei, walang hiya ka. Para sa kaligayahan ni Apo, karapat-dapat lang na ipatapon ako sa malayong kagubatan. Bakit ang init mo? Ikaw ba ay tuluyan ng nilalagnat? Dadalhin kita sa ospital. Kung ayaw mong may mangyari sa iyo, lumayo ka sa akin. Hindi maaari. Nangako ako kay Fuye na aalagaan kitang mabuti. Ang lumabas ng mag-isa. Ako na lang ang maghahatid sa iyo sa ospital. Ako ay nagsisimula na talagang mag-init. Nag-init?
Anong klase iyang salita sa mundo ng hayop? Kahit ganoon pa man, tutulungan mo pa rin ako? Ibig mo bang sabihin? Nalasong ka? Maaari mo ring sabihin iyan. Kung ganoon, mayroon lang kaming isang kwarto dito sa bahay. Diyan ka muna magtiis. Salamat. Pipigilan ko ang sarili ko. Wala namang mangyayaring masama sa kanya, di ba? Mukhang masama talaga ang pakiramdam niya. Ay, hayaan na. Sinabi na niya sa akin. Natiisin lang daw ito at mawawala rin. Bakit ko ba masyadong inisip ito? Fu Yanshen, ayos ka lang ba? Patawad, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na naliligo ka. Aalis na ako agad. Lin Yiwu, ikaw mismo ang pumasok dito. Ito ay. Bakit tila pamilyar ang pakiramdam na ito? Siya nga ba talaga ang lalaking iyon? Isang taon na ang nakalipas? Ito ang marka na ibinigay ko sa iyo. Ikaw nga pala talaga. Hindi ba't nasa iyo ang amoy ni Lin Yiwu? Subalit hindi pa rin niya mapigilan ang lalaking iyon. Nakakabwisit. Balita ko. Bumalik na naman siya para hanapin si Lin Yiwu. Mukhang hindi na ito maitatago. Lin Yiwu, dahil nagmamadali kang mamatay, huwag mo akong sisihin kung masakit ang gagawin ko sa iyo. Ang cute naman ng tainga ng lobo. Ang lalaking iyon pala isang taon na ang nakalipas. Ikaw nga talaga. Ibig sabihin, totoo na anak ko si Xiaoye? Mami, ako si Fuye. Isa na akong taong gulang. Bagamat isang beses pa lang kitang nakita, naaalala kita. Mami, wag mo naman akong itanggi. Sobrang miss na miss talaga kita. Hala, Lin Yiwu, ano na namang ginawa mo? Magtago ka muna, dali. Ang aga mong nagising. Mukhang hindi pa ako. Sapat kagabi. Jengbei, Ano po ang ipinag-uutos nyo, young master? imbestigahan mo. Lahat ng CCTV noong araw na nawala si Xiaoye. Masusunod po. At saka, lahat din ang CCTV ang ospital ay tingnan mo ring lahat. Kailangan kong malaman kung sino ang tao sa likod nito, kung sino talaga ang may gawa nito. Apo. Kaya pala tinawag ako ni Xiaoye na mami. Ang tanga ko talaga. Nasa harapan ko na. Pero hindi ko pa rin siya nakilala. Dapat maipadala ko ito bago mag alas 3 ng uwian. Ang paborito niyang steak.
Pati na rin itong teddy bear. Lin Yiwu. Lin Yiwu, mamatay ka na. Hindi ba ipinapahanap ko lang kay Zheng Bai ang CCTV footage? Bakit hindi pa siya nakakabalik? Parating na po. Young Master, gaya nga ng inaasahan ninyo, si Lin Qingqing ay isa lang talagang double na dinisenyo ni Yun Zhao. Nasaan si Yun Zhao? Papuntahin siya rito? Maaga palang umalis na siya. Parang may hahanapin siyang paghihigantihan. Lin Yiwo. Kung hindi ko makukuha si Yan Shen, hindi ka rin dapat umasang makukuha mo siya. Tulungan niyo ako. Tulong? Huwag mong subukang apihin ang mami ko. Xiaoye! Ikaw nga yan, Xiaoye. Ikaw ang aking Xiaobao. Mami, nakilala mo na rin ako sa wakas. Pero, 1 taon ka pa lang, di ba? Bakit ang tangkad mo na? Ang laki mo na? Sino bang may gusto? Ako ang anak ng hari ng lobo. Mayroon kaming sobrang lakas na lahi ni Daddy. Oo nga. Bakit hindi ko naisip? Dapat naisip ko na. Ipinanganak ka nga sa loob lang ng 1 araw. Hindi ka talaga ordinaryong bata. Ang tanga ni Mommy. Hindi tanga si mami ko. Kung ganoon kayo katamis sa isa't isa, magkasama na lang kayong mamatay. Huvag? Ha 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 ha. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Mabuti na lang at nandyan ka. Dalhin ninyo siya sa kulungan. Opo. Lagot, nahuli na si Yun Zhao, baka hindi na rin ako makaligtas. Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis. Lin Qingqing. Lin Qingqing. Kilala mo, Mommy? Siya ang kunwari kong mami. Siya ang stepsister ng mami mo. At para lang asarin ka, talagang ginawa niya ang lahat. Ate, patawarin mo ako. Nagkamali ako, ate. Si Yun Zhao lang. Pinilit lang ako ng walang kwentang Yun Zhao na yun. Pabayaan mo na akong umalis, pwede na ba? Ate, Yanshan. Pabayaan mo na siyang umalis na lang. Susundin ko ang gusto mo. Kahit paano, marami na siyang aral na natutunan sa akin. salamat, young master, salamat, ate. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang magdala ng kapangyarihan ng lobo. Uminom siya ng dugo ni Yiwo. Baka hindi na siya magtatagal. Mommy, ito ang kastilyo kung saan kami nakatira ni Daddy. Doon ka rin nagpunta para dumalo sa ball noon. Kaya pala pamilyar sa akin. Pasensya na, Onyo. Nagpabaya si Mami. Kung hindi, mas maaga ko sanang nakilala na ikaw ang aking munting kayamanan. Sabi ni Daddy, dito kami binuunin yung dalawa ni Daddy. Bakit sinasabi mo lahat kay Onyo? 1 taong gulang pa lang siya. Lagi niya akong kinukulit tungkol sa iyo. Tungkol sa iyo. Ito lang ang alam ko. Kaya kailangan kong sabihin sa kanya. Mami, dalahin kita sa kwarto ko. Dito ka na lang matulog sa kwarto ko. Sige na. Oo naman. Mula ngayon, sa kwarto ko na tayo matutulog, di ba? Hindi. Akin ang mami mo. Kung matutulog man siya, sa akin lang. Pero
ako ang nagpumilit para maibalik si Mommy. Kaya dapat akin lang si Mommy. Dahil sa akin, nandiyan ka. Akin ang mami mo. Mommy, ikaw na ang magsabi. Kanino ka? Isa lang ang pipiliin mo. Kung ganon, pipiliin ko si Xiaoye. Kita mo na, ako talaga ang pinakamamahal ni Mommy. Uminom ka ng tubig. Salamat. Gusto ni Mommy ng french fries. Tutulungan ka ni Xiaoya na kunin. Salamat, mahal ko. Kaya Daddy, hindi mo na ako maaunahan ngayon, ano? Gusto mo, kumain ka pa ng marami. Salamat. Ikaw ay isang mapanlinlang na taong lobo. Salamat din, Xiaoye. Mahal ka ni Mami. Mahal ka rin ni Xiaoye. Ako ang nagpakain sa iyo ng fries. Bakit sa kanya mo sinabing mahal mo siya? Hindi pwede. Gusto ko rin. Boss Fu, ilang taon ka na ba? Bakit ka nakikipagtalo sa isang taong gulang na bata? Tsaka, hindi pa kita natatanong. Ilang taon ka na ba talaga? Tatlong pu? Tatlong numero. Tatlo? Ang daddy ko ay 100 taong gulang na matandang lalaki. 100 taon? 100 taon na ganyan pa rin kabata? Kapag ako ay isa ng matandang walang ngipin, bata pa rin ba kayong dalawa? Hindi mangyayari. Mula sa sandaling minarkahan kita, wala ka nang pinagkaiba sa aming mga lobo. Talaga? Ibig sabihin ba niyan ay walang kupas ang aking ganda? Hindi lang walang kupas ang iyong ganda. Kahit sa 100 taon, 200 taon, 300, 400, 500 taon, hindi ka na makakaalis sa akin. Hindi ka rin makakaalis sa akin. Ching-Ching, anong nangyari sa iyo? Doktor, pakitingnan ninyo siya. Ano bang problema? Kahapon maayos pa siya. Bakit nagkaganyan na siya ngayon? Nalason siya ng matinding lason. Ngayon ay nasa buong katawan na. Diretsuhin ko na. Maghanda na kayo para sa libing. Tiyak na dahil ito sa dugo ni Lin Yiwu. Kung alam ko lang, Ching-Ching. Ching-Ching. Maligayang kasal sa hari at reyna ng mga lobo.